Babel, isang makasaysayang kwento sa banal na kasulatan. Noong panahon ni Haring Nimrod, magugulat ka kung malalaman ninyo na ang kwento ng Babel ay may kinalaman tungkol sa ating paniniwala. Kaya buksan nyo ang iyong isip at lawakan ninyo ang iyong pangunawa upang malaman ang paliwanag hinggil sa Noong unang panahon ay iisa lang ang wika, kaya ang lahat ng tao ay nagkakaintindihan. Sila ay naglakbay papuntang silangan at narating nila ang lupain ng Shinar. Sila ay nagsabi, "Halika, magtayo tayo ng isang tore na magiging tanyag at makapangyarihan sa buong mundo upang maabot ang langit." Nakita ni Yahuwah na nagkakaisa ang mga tao at nagtatayo ng tore, kaya ginulo niya ito. Kaya ang mga tao ay hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaunawaan, at natigil ang pagtatayo ng tore ng Babel. Sa present, nahalin tulad ng Tower of Babel sa panahon ni Constantine. Nagtayo siya ng Roman Universal Church o tinatawag na Christianity. Ang Roman Catholic Church ay nahati sa tatlong bahagi. Ang una ay ang Protestant. Ito yung mga nagre-rebelde sa Roman Catholic Church at nagtayo ng mga sekta ng iglesia at gumawa ng sariling daan. Nandyan ang Born Again, Iglesia ni Cristo. Dating daan, Jehovah Witnesses, El Shaddai, Baptist, Methodist, Seventh-day Adventist, Mormons, the Kingdom of Jesus Christ, at iba pa. Sila yung mga nag-aaway-away at hindi magkaintindihan dahil may sarili-sarili silang daan ng kaligtasan. Pero anong tawag sa kanila? Christianity. Pangalawa, ang Orthodox Judaism o ang Orthodox Christianity. Isa rin ito na tumiulag sa Vatican at hindi sumunod sa batas ng Roman Catholic Church at gumawa ng daan ng kaligtasan. Sinabi sa google.com, naniniwala ang Orthodox na ang pananampalataya ng Kristiyano at ng simbahan ay hindi mapaghihiwalay. Imposibleng makilala si Kristo, makibahagi sa buhay ng banal na Trinity at may ituturing na Kristiyano. Bukod sa simbahan ay pinapahayag at pinapanatili ang pananampalataya ng Kristiyano. Pangatlo ay ang Islam. Si Propetang Muhammad ay dating nagtatrabaho sa Vatican. Inuutusan ng mga obispo at mga pari si Muhammad upang mahikayat ang mga Muslim na umanib sa Christianity. Nung tinataas na at ginagawa na siyang propeta ng mga Muslim, umalis sa Vatican si Muhammad at nagtayo ng sariling daan na tinatawag na Islam. Kaya maraming tao ang confused dahil maraming nagsilabasan ng mga relihiyon. At iba-iba ang pangalan na tinatawag nila. May Jesus, may Yahweh, may Jehovah, may Allah, Lord, God, Yeshua, Jesus, at iba pa. Pero magugulat ka kung sasabihin ko sa inyo na ang meaning ng Babel gamit ang word of Yah ay sinasabi, Babel is confused about God. Sa future, nagtayo si Pope Francis ng One World Religion o Chrislam na ang layunin ay ang pagkakaisa at kapayapaan. Ito ay nahalin tulad sa panahon ng Babel. Ang mga tao ay nagkakaisa sa pagtatayo ng tore. 4,000 na mga religion ang kabilang sa One World Religion. Nandyan ang Hinduism, Buddhism, Islam, Judaism, at Christianity.
Magugulat ka kung sasabihin ko sa inyo na ang nagtayo ng Tower of Babel ay may kinalaman sa ating paniniwala. Kaya buksan mo ang iyong isip at unawaing mabuti. Punta tayo sa Book of Jasher, chapter 9. Sabi sa Book of Jasher, 600,000 na tao ang nagtayo ng Tower of Babel at nahati sila sa 3 pamilya. Ang una ay nagsabi, "Aakyat kami sa langit at lalabanan sa kanya." Ito ay ang Islam. Islam is a terrorism. Ang pangalawa ay nagsabi, "Aakyat tayo sa langit at ilalagay ang ating sariling mga Diyos roon at paglilingkuran sila." Ito ay ang Christianity. Ang Christianity ay maraming Diyos-Diyosan na sinasamba. At ang ikatlo ay nagsabi, "Aakyat tayo sa langit at hahampasin natin siya ng mga pana at mga sibat." Ito ay ang Judaism. Judaism, sila yung pumatay sa ating Savior.